Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagnilay-nilay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay-nilay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit ano man ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundong puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at yun ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso, ng takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya, sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas, at ang ating pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa bagong tipan. Bagong tipan. Nasa Mateo, Kabanata 6, talatang 23. Dito po ang sinasabi, ngunit kung ang mata mo ay masama, mapupuno ng kadiliman ang buong katawan mo. Kung ang ilaw na nasa iyo ay kadiliman, napakalalim ng kadilimang iyon. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin ngayong umaga. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, buong puso kaming lumalapit sa iyo sa pagsisimula ng panibagong araw. Maraming salamat sa biyaya ng panibagong umaga na hiningang iyong ipinagkaloob. At sa pagkakataong muli, kami ay mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, katapatan, at pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Panginoong Hesus, habang kami ay naghahanda upang magnilay ng iyong banal na salita, buksan mo kami, buksan mo ang aming isipan upang maunawaan ang iyong mga aral. Hipuin mo ang aming puso upang tanggapin ang iyong katotohanan ng may kabuwaang loob at pananampalataya. Alisin mo ang anumang pag-aalala, takot, pagod, at alinlangan na maaaring humadlang
sa aming pakikinig sa iyong mga tinig. Banal na Espiritu Santo, ikaw ang aming guro at tagapayo. Patnubayan mo kami sa aming pagninilay upang ang bawat talata ng kasalatan ay maging buhay at makapangyarihan sa aming mga puso. Naway hindi lamang kami maging tagapakinig ng iyong salita, kundi maging masunurin din tagatupad nito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Dalangin namin ang iyong pagpapala sa aming mga pamilya, sa aming simbahan, sa aming mga pinuno, sa aming mga guro at sa lahat ng aming makakasalamuha sa araw na ito. Ingatan mo ang mga may karamdaman. Palakasin ang mga nanghihina. Aliwin ang mga nalulungkot at bigyan ng pag-asa ang mga pinanghihinaan ng loob. Gawin mo kaming kasangkapan ng iyong pag-ibig, kapayapaan, at kabutihan saan mo kami dalhin. Sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito, naway ikaw ang aming maging gabay. Tulungan mo kaming mamuhay ng may katapatan, kababaang loob, pag-ibig at pananampalataya upang ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong biyaya at kalwalhatian. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yan. Isang mabiyayang Biyernes ng umaga muli, mga kasolidra. Biyernes na naman, tapos na ang isang araw. Bukas weekend, Sabado, no? Ang bilis ng panahon. Kaya ngayon mga kasolidra, ang talatang ating binasa sa Mateo, ito ay bahagi ng pagtuturo ni Jesus tungkol sa tamang pananaw sa buhay. Tamang pananaw sa buhay. Sa kultura ng Biblia, ang mata, ito nga mata natin, ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na paningin, kundi sa pananaw. Hangarin, puso, at paraan ng pagtingin ng tao sa Diyos, sa ating kapwa, at sa sarili. Ang mata ang nagsisilbing bintana ng ating buong pagkatao. No? Nagsisilbing bintana. Kung malinaw ang ating paningin, mga kapatid o mga kasolidra, no? At ito'y nakatuon sa Diyos, magiging maliwanag ang direksyon ng ating buhay. Ngunit kung ang ating paningin ay pinuno o napuno ng kasakiman, napuno ng inggit, napuno ng pagmamataas, at napuno ng kasalanan, ang buong buhay natin ay maaapektuhan ng kadiliman. Sa ating panahon ngayon, mga kasolidra, maraming bagay ang nakikipag-agawan sa ating pansin. No? Maraming bagay ang nakikipag-agawan. Ang social media, isa yan. No? Social media. Material na kayamanan. Di ba? Katanyagan, kapangyarihan, at pansariling ambisyon ay maaaring maging sentro ng ating paningin. Unti-unti nitong inilalayo ang ating puso sa Diyos, mga kasolidra. Kapag ang ating mga mata ay nakatuon lamang sa mga bagay na pansamantala, nawawala ang ating kakayahang makita ang mga bagay na walang hanggan. Nagiging abala tayo sa paghahabol ng tagumpay. Ngunit
nakakalimutan natin ang tunay na layunin ng buhay. Ang makilala na, mahalin at paglingkuran ang Diyos. Ang masamang mata na binabanggit ni Jesus ay hindi lamang tumutukoy sa paggawa ng kasamaan, kundi sa pusong puno ng maling motibo. Maaari tayong gumawa ng mabuti, mga kasolidra. Ngunit, ang layunin ay upang mapuri ng tao. Di ba? Maaari tayong maglingkod, ngunit naghahangad lamang ng pagkilala. Maaari tayong manalangin, ngunit walang tunay na pagsuko sa Diyos. Kapag mali ang motibo, mga kasolidra, hubog sa ating pagkatao. Kung lagi nating pinupuno ang ating isip ng galit, inggit, at makamundong pagnanasa, magiging madalim ang ating pag-iisip. Ngunit, kung pinupuno natin ang ating puso ng salita ng Diyos, ng panalangin, at ng mabubuting halimbawa, lalago ang ating pananampalataya at magiging ilaw tayo sa iba. Di ba? Magiging ilaw tayo sa iba. Napakahalaga rin ng disiplina, mga kasolidra, sa ating mga mata. Sa panahon ngayon, napakadaling makakita ng mga bagay na sumisira sa ating isip at puso. No? So, ang mga larawang puno ng kahalayan, puno ng karahasan, puno ng kasinungalingan, at puno ng pagmamataas, ay maaaring unti-unting makahawa sa ating espiritu. Kaya, kailangan nating maging mapanuri, mga kasolidra, sa ating pinapanood, no? Binabasa, sa ating sinusundan. Hindi lahat ng nakakaaliw ay nakabubuti. Hindi lahat ng uso ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag sinabi ni Jesus, kung ang ilaw ang nasa iyo ay kadiliman, maaari tayong magiging relihiyoso, no? Ngunit wala namang tunay na relasyon kay Kristo. Maaari tayong aktibo sa simbahan, ngunit ang puso ay puno ng galit, kapaitan, at kasakiman. Ito ang pinakamapanganib na uri ng kadiliman, mga kasolidra. Ang akala natin ay may liwanag tayo, ngunit ang totoo ay naliligaw na tayo. Subalit, mga kasolidra, may pag-asa. May pag-asa sa bawat isa. Si Jesus ang tunay na liwanag ng sanlibutan. Kapag lumapit tayo sa Kanya, nililihis niya ang ating puso at binabago ang ating pananaw. Binibigyan niya tayo ng bagong mata upang makita, no? Ang kagandahan ng Kanyang kalooban, ang halaga ng bawat tao, at ang kahalagahan ng pamumuhay na may kabanalan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Natututo tayong mamuhay ng may karunungan, ng may pag-ibig at katapatan. Ang Matthew 6:23, mga kasolidra, ay isang paalala na ang tunay na laban ay nagsisimula sa loob ng ating puso at isipan. Kung nais nating maging ilaw, mga kasolidra, no? Kung nais nating maging ilaw sa mundo, kailangan muna nating hayaan ang liwanag ni Kristo
na maghari sa ating buhay. Habang ang ating paningin ay nanatiling nakatuon sa Diyos, ang ating mga desisyon, ang ating mga salita, at ang ating mga gawa ay magiging pagpapahayag ng kanyang liwanag sa isang mundong nababalot sa kadiliman. Naway maging panalangin natin araw-araw na bigyan tayo ng Panginoon ng malinis na puso. Malinis, malinaw na pananaw at malinis na matatag na pananampalataya upang sa bawat hakbang ng ating buhay ay makita ng iba ang liwanag ni Kristo na nagniningning sa atin. Ito ngayon ang hamon sa atin mga kasolidra. Ngayong araw, Biyernes, no? Hamunin natin ang ating sarili na suriin kung saan nakatuon ang ating mga mata at puso. Ang ating mga iniisip, ang ating pinapanood, at ang ating pinakikinggan, at ang pinahahalagahan ay may malaking impluensya sa ating espiritual na buhay. Kung ang ating paningin ay nakatuon sa Diyos, mga kasolidra, napupuno tayo ng kanyang liwanag. Ngunit kung ito ay nakatuon sa kasalanan, nakatuon sa kasakiman, nakatuon sa inggit, o mga bagay na inilalayo tayo sa Kanya, unti-unting mapupuno ng kadiliman ang ating buhay. Maglaan ng oras araw-araw mga kasolidra upang magnilay sa salita ng Diyos at manalangin. Maging mapanuri sa mga bagay na iyong pinapanood, sa mga bagay na iyong binabasa at iyong sinusundan upang ang mga ito ay makatulong sa iyong paglago sa pananampalataya. Iwasan ang inggit mga kasolidra, iwasan ang inggit. Iwasan ang pagmamataas at iwasan ang kasakiman. At sa halip ay linangin ang pusong mapagpasalamat at mapagpakumbaba. Hayaang si Kristo ang maging sentro ng iyong pananaw, ng iyong desisyon at ng iyong pangarap. Naway maging malinaw ang ating espiritual na paningin upang makita natin ang kalooban ng Diyos sa bawat pagkakataon. Sa ganitong paraan mga kasolidra, magiging ilaw tayo sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating paaralan, sa ating trabaho, at sa ating komunidad. Ang buhay ay nakatuon kay Kristo ay buhay na nagliliwanag at nagdadala ng pag-asa sa iba. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat sa iyong banal na salita na aming napagbulayan sa araw na ito. Salamat sa paalala na ang aming pananaw at puso ay dapat laging nakatuon sa iyo upang ang aming buhay ay mapuno ng iyong liwanag. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon ang aming mga mata ay napako sa mga bagay na pansamantala at sa mga pagkakataong hinayaan naming manaig ang inggit, manaig ang kasakiman, manaig ang pagmamataas at iba pang kasalanan. Linisin mo ang aming puso at baguhin mo ang aming isipan upang ang aming bawat iniisip, bawat sinasabi at bawat ginagawa ay maging kalulugod-lugod sa iyong paningin. Tulungan mo kaming mamuhay bilang mga anak ng liwanag. Naway ang iyong salita ang maging gabay sa bawat desisyon na aming gagawin. Bigyan mo kami ng karunungan upang piliin ang tama. Piliin ang lakas upang labanan ang tukso at tapang upang manatiling tapat sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Dalangin din namin ang iyong pagpapala sa aming mga pamilya.
mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, at aming mga pinuno. Ingatan mo ang mga naglalakbay, pagalingin mo ang mga may karamdaman, aliwin mo ang mga nalulungkot, at palakasin mo ang mga pinanghihinaan ng loob. Naway maranasan ng bawat isa ang iyong pag-ibig, kapayapaan at pag-asa. Habang kami ay nagpapatuloy sa aming mga gawain sa araw na ito, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Gawin mo kaming ilaw sa aming tahanan, sa aming paaralan, sa aming trabaho, sa pamagitan ng aming buhay, ay makita ng iba ang iyong kabutihan at luwalhatiin ka. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian ay aming iniaalay sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na siyang ilaw ng sanlibutan at aming Panginoon at tagapagligtas. Kami ay nananalangin. Amen at amen.